Baklas ko na yung mga parts na papalitan natin mga katropa. So yun nga, binaklas ko na yung cooler. So yan, kakamatsin na yung cooler. So nagliting na. So nagliting siya dyan kaya nag-overheat. Isa rin sa dahilan yan sa overheating. Tapos yung EGR pipe, nabutas. So kaya lang nabutas yun dahil kinakalawang mga katropa. Dahil si customer mukhang hindi gumagamit ng coolant. Kasi itong unit na to, bihirang dumating mga katropa. Bihirang pumunta rito, bihirang magpa-service din dito. Kaya hindi natin na mamonitor yung kanyang sasakyan. Ngayon, may problema, saka lang siya darating mga katropa. Ayan, halata naman kinakalawang ng so yun nga, natin. So ito pa pala, pagdating sa cooler, so marami tayong meron tayong OEM made in China, meron tayong original. So si original napakamahal, mahal yung original mga katropa. Nag-quote kami ng original tsaka made in China original. So pinili niya yung China original. Pero yung China original hindi 100% na tumatagal mga katropa. Kasi marami na kaming experience na made in China yung kinakabit namin. Hindi tumatagal mga katropa, naglilik pa rin. So yung tendency, papalitan na naman mga katropa. Yung hindi naman kasi basta-basta rin magpalit ng EGR cooler mga katropa. So ako nga dinukot ko lang. Ayan, dito ko pinadaan. Wala na ako ibang tinanggal, dinukot ko lang. Kumbaga shortcut mga katropa. Ayan, dito, tinanggal ko yung taglilin, tapos nilabas ko. So yun nga, si customer hindi nag-ano ng coolant, hindi gumagamit ng coolant. So isa pa nga, hindi naman siya lagi rito. Kaya ayun, medyo siyempre pag walang coolant, tubig lang gagamitin mo yung may chlorine pa. So kakalawangin talaga yung loob. Kaya sa mga may sasakyan dyan, make sure na gumagamit tayo ng coolant, yung proper maintenance para maiwasan natin yung mga posibleng masira mga katropa, lalo na yung mga pipe. Yung mga iningatan natin dyan yung pipe, mag-leaking, yung mga water jacket, yung mga ganyan. Pag walang coolant, kinakain ng kalawang yung mga yan. Kaya isa sa dahilan ng panggagalingan ng yan, overheat. Actually, marami naman pwede panggalingan yung overheat, hindi lang naman yung pipe leaking. Yung pan, hindi gumana, mga ganyan. Yung pan, mahina na, mga ganyan ba? Yan. Thermostat, hindi nagbubukas, matagal magbukas, or stock up. Gaya nito, ito. Yan, nasa loob yung thermostat na palitan natin ng assembly yan. Nabali na nga, yan o. Malutong na yung housing, yung mga pipe, fiberglass. Malutong na yan. So yun, mga katropa. Sana nga lang, walang mangyaring build pressure after natin ginawa para naman maka-save si customer. So, pagka nagkaroon ng build pressure, mapipilitan tayong hatulan mga katropa yung engine ni customer. So na kay customer naman, kapag nagkaroon ng build pressure, so na kay customer decision. Siyempre, tayo hatulan natin yan. Si customer na mag-decision yan mga katropa. Ito lang sa theory ako about dito sa Ford Ranger BT50 na iisa lang yung temperature sensor. Kasi minsan si customer, sabi, ilang customer na yung dumating dito. Sabi ni customer, bigla na lang namatay kagaya nito, pero hindi nag-indicate na kung ano man, overheat or ano yung sasakyan niya mga katropa. Bigla na lang namatay tapos umusok. Kasi ibig sabihin overheat yun, pero yung gauge niya hindi umangat. Bakit ba hindi umangat yung gauge? About sa BT50 2.2 Ford Ranger 2.2, yung isa lang yung sensor. Kasi yung sensor niya nandito mga katropa, nandito sa ating housing. Nandito siya sa taas, dito sa area na to, dito. Sa area na to. So mataas yan. So pag nagkaroon ng leaking sa parting baba, ayan, tulad ng EGR cooler or EGR pipe sa parting baba, mauubos yung tubig. Pag naubos yung tubig, bababa yung tubig niya papuntang below the head. Nasa ano na lang, between na ng block na lang yung tubig mga katropa kasi nga naubos na. Pero umaandar pa, tapos bigla na lang mamamatay. So, hindi iilaw yung hindi mo makikita sa temperature gauge dun sa ating cluster. So, bakit hindi ba nakikita na nagwa-warning dun sa ating cluster yung kung overheat na ba o hindi? So, paano niya mga katropa? Yung sensor niya isa nga lang, gaya sinabi ko nandito. Yan. So, pag wala ng tubig to, nasa between na lang ng block tsaka head yung tubig, hindi niya na ma-detect. Kasi dinidetect nito yung init ng tubig mga katropa, yung temperature. So, wala na ng tubig, paano pa mag-activate yung kanyang gauge dun sa cluster. So, hindi niya na makikita na mag-overheat, bigla na lang mamamatay yung makina mga katropa. Yan. Kasi yung makina kapag uminit na yan, namamatay bigla yan or totally masisira. Marami nang masisira kung talagang grabe yung pagkaka-overheat mga katropa. Yung na-detect naman kasi nitong mga katropa, yung may tubig, gaya na sinabi ko. Halimbawa, overheat siya pero may tubig, walang leaking. So yung posibilidad na pwedeng panggalingan, si thermostat, stock up, tapos si pan mahina, pwede siya mag-overheat, ma-detect ngayon ng cluster natin, yung overheating. So pagka na-detect na ni cluster, mag-overheat na, at hindi mo napansin, yun, mag-umpisa na mag-build ng pressure yun, yung ating engine. So hahanapin niya ngayon kung saan yung pinakamahinang parte, sa hoses, kung saan sa radiator. Normally, pagka Mazda kasi dito, mga katropa, sa upper radiator niya bumibigay. Pagka may symptom ng overheating, mahina yung pan, mga ganyan. Yun, mga katropa, yung isang pwedeng panggalingan ng overheating. Pero karamihan, BT50 Ford Ranger, sinasabi ni customer, hindi daw umaangat yung gauge kagaya nito. Hindi daw umangat yung gauge, kagaya ng mga nakaraang customer, hindi daw umangat yung gauge, pero nag-overheat. Kasi nga, wala nang tubig itong housing, naubos na, naghap-hap na dun sa below dun, kung hanggang saan yung leaking na halimbawa dito sa EGR cooler, kalahati na lang yung tubig niya, wala nang tubig dito sa taas. Sa taas
taas ng head. So wala na rin tubig dito kasi ito yan, nakadugtong dito sa hose. So magiging kalahati na yung tubig niyan. Hindi na madidetect ng sensor kasi nga wala ng tubig dito sa ating housing, sa thermostat. Hindi na madidetect. Kahit mainit na yung makina, hindi niya madidetect yan mga katropa kasi nga tubig yung inaano niyan, yung sinesense niyan. Marami na akong experience. Ilang customer na yung nagsabi na hindi umangat yung temperature gauge pero nag-overheat sila, namatay yung makina mga katropa. Pagdating sa Ford Ranger 2.2, BTPT 2.2, 3.2. Pero gaya nga sinabi ko, meron tayong dalawang klaseng overheating, yung talagang totally ubos yung tubig, tapos yung may tubig pero may ibang dahilan kung bakit nag-overheat pero may tubig. Yan. Minsan may tubig pero yung blown lang yung kumbaga blown na yung head gasket. So magbibid siya ng pressure kasi nga tinutulak ng piston yung compression papasok sa cooling system. So magbibid ng pressure ngayon, pupunta sa cooling system, mamamaga yung hose kung saan yung mahinang part, yun yung bibigay mga katropa. So yun lang yung basic kaya hindi nadidetect yung kaya hindi nadidetect yung overheating. Hindi nadidetect sa cluster yung overheating ng ating BT50 kasi mataas ito nandito nga. So hindi na madidetect. Pag wala ng tubig ito, hindi niya na madidetect mga katropa. Kalahati na lang yung tubig. Wala na, hindi mo na mararamdaman. Bigla ka na lang din dadang off yung makina mga katropa. So yun lang mga katropa yung basic natin sa ating overheating. Sa yung mga pwedeng panggalingan. Kaya sine-check natin mga katropa. So yun nga, sa mga mayroong mga BT50 Ford Ranger, make sure na proper maintenance tayo sa mga hoses, kung ano man dyan, pan. Ito yung pinakaan din, pag mahina yung pan, isa sa panggagalingan kapag mga ganitong pickup truck. Yan. So ngayon, yung bagong Ford Ranger na motor na yung niya, hindi na siya nakadirect sa engine mga katropa, yung pan niya. So yun lang mga katropa, yung basic natin sa ating overheating, kung bakit hindi nagre-reading sa temperature gauge dun pag overheat na yung ating yung sinabi ko walang tubig, hindi niya na madidetect. Siyempre kalahati may leaking sa parting baba, umubos yung tubig abang tumatakbo ka, ayan, kaya hindi niya na madidetect, bigla na lang mamamatay. Siyempre mainit, uusok yan.